No more. No, last nyo na to. Ako, ang mga Pilipino, pag umulit pa po tayo sa mga Marcos o sa susuportahan ng mga Marcos sa tambalang Marcos Romualdez, pag tayo umulit pa, talagang wala tayong karapatang maging bansa. Alam niyo po yun? Noong nakaraang eleksyon, aminin man natin o hindi, ay ibinoto o sinuportahan ng halos karamihan ng DDS ay si BBM Jr. dahil katambal nga ito ni Inday Sara Duterte. Bago mag-eleksyon ay napakagalang ng mga Marcos kay PRRD at nangakong itutuloy pa nga ang mga nasimulan ni Pangulong Digong. Pero tila nabaliktad lahat at taliwas ang mga ginagawa ng Marcos admin na hindi ikinatuwa ng mga diehards Duterte supporters. Sa pagpasok ng Marcos admin, kitang-kita nagsulputan nga muli ang mga kawatan sa kalsada, kaliwat kanan ang mga pulburon, walang katapusang smuggling at ang pagpapasok nga muli ng ICC sa ating bansa. Nagkamali nga ba si VP Inday Sara sa pagpili ng kakampihan? Kayo mga kababayan, susuportahan niyo ba ulit ang mga Marcos sakaling sila'y tumakbong muli? Hindi ko po alam, hindi ko po alam kung ano po yung ano no, kung too early. Grabe. Walang pakundangan. Alam niyo yun? Yung walang pagkukunwari na kunwari bati namin kayo Walang kunwarian. Pagka panalo, alam niyo po yung ginawa, lalo na yung mga vlogger. Durugin yung mga Duterte na yan. Kami na lang, amin na kapangyarihan. Alam niyo yung pagpapakabait, pagpapaka-humble nila sa mga Duterte. Nagmamano pa sa mga Duterte. Real talk po, di ba? Ang ganda ng visuals. Nagmamano kay Digong, may nagmano pa kay Sara Duterte. Akala mo talagang yung mga Marcos, talagang kala mo po siya. Ayos to. Tuloy-tuloy ang ano natin. Tuloy-tuloy ang pag-unlad mula kay Pangulong Duterte papunta kay Pangulong Marcos. Siyempre, biruin nyo naman, napakagalang nila. May nagmamano-mano pa. Alam niyo mga visuals na gano'n na minamanuhan nyo na parang isang buwan pa lang yata. Talagang yung mga ano lang, yung alam mo yung nagtempi ng napakatagal na panahon yung mga dragon na na mga vlogger. Isang buwan pa lang yata gusto ng sunog. Magbuga ng apoy. Gusto na sunugin yung lahat ng mga ugnayan sa mga Duterte. Natatakanta talaga ako. Kapapanalo pa lang natin. Talagang Maldigs, demonyo mga Duterte, digong. Puta, sabi ko, saan nanggagaling yung galit nyo? Sa mga Duterte. Yung pala gusto lang pala nilang, ang gusto pala talaga nila mga maging kapartner, no? Ang gusto pala talaga nila maging kapartner, yung mga Dilawan, etong mga sila Franz Castro, no? Ano ba pinagsasabi nito ni Arestes Ogaco? Ano ba ibig mo sabihin na babanata mo ng diretso? Nakakaliwa pa ba ako? Ganito pa ba ako? Nakatabingi pa ba ako bumanat? O binabanata ko, nakatabingi ako? Ano, babanata mo ng diretso? Ano ba diretso? Ganun? O yan, nakadiretso na po akong bumabanat. Putang. Nanggigigil na nga ako. Sasabihin niyo pa diretso mo ng babanata. Ano po bang diretsong babanatan? Liko-liko ba akong bumanat ngayon? Paskong Pasko, puta. Alam niyo yun, yung gigil na gigil kagad sila, ramdam mo Ako naroon ako Pinagtatanggol ko, lagi kong sinasabi noon, kasi
Siyempre galit din 'tong mga Duterte supporter 'no, nakikita nila. Ako bulag ako, eh. Focus talaga ako, unity team, dito tayo kay Sara Duterte. Alam niyo sa totoo lang, sa totoo lang po, 'di ba nangangaral pa ako, o kayong mga Marcos mga Marcos supporters, makinig lang kasi kayo sa mga Marcos. Wala rin pala, puta kahit pakinggan mo rin pala. Ganito po ang mga Marcos kung makinig kayo. Pag itutuloy namin ang mga ginawa ni Pangulong Duterte. Hindi namin papapasukin ang ICC. Tuloy ang NTF-El CAC. Lahat puta. Ikaw naman Duterte talaga, ano ko sa mga Duterte, talagang sampalataya ko, puta okay to. Siya lang yung nagsasabi na hindi papapasukin ng ICC. Siya lang yung nagsasabi. Eto, hindi ko po alam kung ano yung ibig nyo sabihin hindi pa direkta. Nakatabingi pa ba ako? Tabingi. Diretso ko na raw sa bagong taon. Pataw. Meron palang ataking tabingi at diretso. Direktang atake. Hindi pa ba direkta to? Bilib na't bilib talaga ako, sabi ko. Badong Aratilis nonsense. Bet ka narito. Naaawa naman ako sa iyo, Messis. Bakit ka narito kung nonsense pala ako? Buti nga sa inyo, kita nyo, buting araw sa atin, no? Papasok dito, taasa rin pa tayo, no? Yan po, ganyan po ang mga tamba Marcos. Tambalang Tambaluslos at Marcos. No? Hindi ka manghihinayang na ibasura, eh. Yung suporta mo, walang panghihinayang. Boss Bas, ang tagal mong pinagtanggol yan, eh. Hindi ako manghihinayang. Hindi ako nanghihinayang. Natutuwa po ako na yan ay ginawa nila ngayon. Palang maaga pa. Alam niyo yun? Pero ito po, pinapangako natin, tuloy-tuloy na po to, no? Pakita po natin yung protesta natin. Alam niyo po, parang nananadya, eh. No? Parang tayo, yung habang nagko-question tayo sa kanila, lalo po silang nananadya. Habang inaakusahan po natin sila na yung si Badoy at si Eric, no? Habang inaakusahan natin sila na bakit wala yatang kalayaan sa pamamahayag, no? Sinuspindi si Tatay Digong. Alam niyo po 'yun, yung pangyayari na naglabas po yung PMA. Ewan ko lang kung naunawaan ng NTC tsaka MTRCB, no? Yung bigat ng ginawa nila ngayon na pagsuspindi kay Tatay Digong gikan sa masa, yung kala Celis at kay Badoy na programa, at lalong-lalo na sa NTC yung pagsususpindi nila sa SMNI mismo. Nag-react na nga yung PMA, nag-react na yung PMA. Sabi nila, palayain nyo si Badoy at si Eric. Anong sunod na hakbang? Instead na kilalanin, no, yung galit ng mga retired PMA graduates. Instead na sila ay mag-caution, mag-ingat sa kanilang mga sunod na hakbang. Hindi, parang pinamukha nila, walang PMA sa amin. Galit ba kayo sa kawalan ng malayang pamamahayag? O eto sa inyo, anong gagawin nyo? Parang alam niyo yun, yung sinisita mo na, nakialam na po yung, first time pong ginawa yan sa tagal ko pong sumusubaybay sa politika. First time ko pong nakakita na nagbigay na nagpalabas ng manifesto yung PMA, no? Ayon sa aking pagkakatanda. Akala natin yung
Aba, sabi nga natin, kumurap. Hindi po kumurap na nangurap ha. Iba po yung nangurap sa kumurap, no? Yung kumurap yung blink, ha? Kumurap po yung Kongreso, sabi natin, no? Bumigay, pinakawalan si Celis at si Badoy. Akala natin medyo mapapayapa na pinapayapa nila yung kalooban ng mga retired military na marami po nangangantyaw sabi yung mga walang alam sa politika at mga fans ni Tambaluslos at ni BBM. 'Di ba? Ano 'yan akala ng military pero hindi. Ano po ginawa bigla ng MTRCB? Kala nyo takot kami Suspended. MTC, suspended. Ang tatapang. Matatapang po talaga. Parang hindi kami natatakot sa inyo. Anong manifesto sa amin? Mga retired na kayo. Ha? Eto, kasalukuyan. Ang sinasandigan namin, kasalukuyang anong tawag dyan? Speaker. Kayo, mga retired na. Para naghahamon. Hindi ko po ginagatungan, no? Hindi ko kayang gatungan yung mga PMA na yan. Ang mga PMA po, may sariling pag-iisip yan. Pinakamatatalino yan. No? Hindi po yan, yung sinasabi ng iba na yung mga Duterte, ginagatungan yung PMA. Hindi nyo po pwedeng gatungan yung PMA. Actually, hindi namin alam kung anong gagawin nila. At natuwa kami na may manifesto. Sino po ba nakaalam na may magmamanifesto sila? Nabigla tayong lahat at natuwa yung mga Duterte supporter. Di po ba? Natuwa sila na sumuporta yung yung mga military laban sa ginagawa ng pero ilang araw pa lang pagkatapos mapalaya si Ka Eric at si Dr. Badoy, eto naman MTRCB naman tsaka NTC. Sabi ko, ang tatapa. Ibang klase talaga yung Marcos-Tambaluslos combination o Tambaluslos-Marcos combination. No? Siguro kung tao na ako nung panahon ni Marcos, meaning yung marunong na akong mag-isip ng tungkol sa politika, ma-analyze ko rin yung tatay niya ni Baka ganyan din yung naganap nun, di ko alam.